Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Nagsimula ang ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma sa isang disyerto kasama si Jesus. At ngayon tayo nagpapatuloy sa isang bundok, kapiling ni Jesus ang kanyang mga alagad. At ang karanasan sa bundok ang isang marahil sa mga natatanging pagpapamalas ni Jesus ng kanyang kadakilaan. Kaya mainam na pagnilayan sa pangalawang linggo ng ating paglalakbay, ano ang mga karanasan na tumimo hindi lamang sa ating mga isip, kundi nakintal sa ating mga puso. Mga kwentong karanasan na siyang nag-iwan ng marka sa ating buhay. Ito po yung mga pagkakataon na pakiramdam natin tumayo yung ating balahibo. Sa sobrang saya, hindi natin maipaliwanag. Isang karanasan na iuukit na lamang natin sa ating puso at alaala. At dahil isang magandang karanasan, pansinin ninyo, kapag naaalala natin, napapangiti tayo. Nagliliwanag ang buong paligid, pati ang mga mata, kumikinang at kumikislap. And I guess, my dear friends, this is what exactly the transfiguration of Jesus in the gospel is all about. Nang magbagong anyo si Jesus, na nakita ng mga ng kanyang mga alagad, sigurado nag-iwan ito ng malalim na kahulugan sa kanilang alaala. A lasting memory that was imprinted in their minds and in their hearts. Ang pagbabagong anyo ni Jesus, mga minamahal kong mga kapatid, ay isang karanasan na kinakailangang mangyari hindi para sa Kanya. Why? Because the transfiguration of Jesus is meant for His disciples, particularly for Peter. Nang makita na kanilang mga mata, nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan, naging busilak ang kanyang mukha. Ito'y isang pagpapaalala. Ito'y isang pakita, isang preview, na parang gustong sabihin ni Jesus, sa pagharap ko sa krus, hindi sa lungkot magtatapos ang lahat. Sa pagharap natin sa krus, hindi sa malungkot magwawakas ang lahat. Kaya nga po kung ating titingnan, ito ang dahilan ng pagbabagong anyo ni Jesus para sa mga alagad, lalo na kay Pedro, at para sa ating lahat, na dumaranas sa maraming pagsubok ng buhay, na dumadaan sa maraming pagsubok na minsan hindi natin makayanan at pinipilit na iwasan. But you see, even if this is the reason of transfiguration, our dear Saint Peter unfortunately chose to forget. Kaya nga, hindi ba, matatandaan natin o mariringgan natin sa mga darating na araw na sa kabila ng pagsaksi ni Pedro ng pagbabagong anyo ni Jesus at nung panahong nagtama yung kanilang paningin doon sa kulungan habang pinapahirapan ng Panginoon, mas pinili niyang lumayo. Mas ginustong kalimutan ang nasaksihan ng kanyang mata at puso. Mga minamahal kong mga kapatid, ito rin ang siyang paalala sa atin. That is why His transfiguration, the transfiguration of Jesus, is not so much for Him. But His transfiguration is for you and for me. Ibig sabihin, kapag dumaranas tayo ng matinding pagsubok, nawa sana ating maalala, hindi sa lungkot magtatapos ang lahat. Na kapag dumadaan tayo sa isang mahirap na problema, sana ating maalala, this too shall pass. At ito ang siyang dahilan kung bakit nagbagong anyo si Jesus. Na parang gustong sabihin ni Jesus, itong pakitang nakikita ninyo, patikim lang yan. Sapagkat merong pangkalulhatian na inyong masasaksihan. At mahalaga ang gampanin ng ating alaala.
mahalaga ang ginagampanan ng ating memorya. Why? Memories are important to us. We lived, we die because of memories. So much more is the memory of God's love. Noong nakalipas na linggo, kung natatandaan ninyo, no? Isang paraan upang makaiwas o huwag mahulog sa tukso, laging punuin ang ating alaala ng kabutihan ng Diyos sa atin. Dahil mahirap saktan, imposibleng talikuran ang Diyos na laging bahagi ng ating alaala. And on this second Sunday of Lent, we're being reminded once again that memories are important to us. Why? Because they sustain us to remain faithful. Memories sustain us to remain strong. And memories make us grateful. Pansinin ninyo, kapag ang isang tao may ginawang hindi maganda, anong sasabihin natin? Hindi naman, hayop ka, hindi naman. Ang sinasabi natin, wala kang utang na loob. Sapagkat ang utang na loob, hindi kayang pantayan, hindi kayang bayaran. Ang utang na loob, tinatandaan. At ito po ang siyang lesson o aral ng Transfiguration, ang ating kakayahang makaalala. Kapag daw po wala tayong alaala, nakakatakot. Ang isang taong walang kakayahang makaalala, hindi lamang makakalimutin. Hindi lamang walang utang na loob. Ang isang taong hindi marunong makaalala, hindi marunong magpasalamat. Sapagkat sa pamamagitan ng alaala, tinuturuan tayong balikan ang isang magandang karanasan na ating naramdaman. Balikan ko po yung mga simpleng example. Yung pong pag-abot ng sukli o ng bayad sa jeep. Aminin po natin, hindi naman lahat tayong sumasakay ng jeep gustong-gustong mag-abot ng bayad, di po ba? Pero bakit kinakailangan iabot ang bayad sa jeep? Simple lang, hindi dahil may nag-abot din ng bayad mo, kundi ang pag-abot ng bayad sa jeep ay isang alaala na minsan ka ring inabutan at natulungan. Kaya alam nyo, pag po nag-jeep po ako, alam niya ng mga kasama ko, gustong-gusto ko pong umuupo sa likod ng driver. Kasi yung simpleng pag-abot, isang ugnayan na hindi ko pinipilit kalimutan kahit ako ay pari na. May sasakyan ako, pero may mga pagkakataong pipiliin ko pa rin mag-commute, mag-jeep, mag-bus. Hindi lamang upang makapag-abot ng bayad sa jeep, kundi upang maranasan, kamusta ba ang araw-araw na pagta-travel gamit ang pampublikong sasakyan. At ito po isang bahagi ng aking alaala na kahit ako ay pari, dapat nararanasan ang pinagdaraanan ng kapwa Pilipino. Memorya pa lang ang ating pinag-uusapan, pero napakalaking gampanin upang ating mapanindigan ang paggawa ng kabutihan. Nakakalungkot lamang kay Pedro, sa kabila ng pagsaksi ng preview ng kadakilaan ni Jesus, mas pinili niyang kalimutan ang nakita ng kanyang mga mata. At sa wari ko, ganito po yung mga nangyayari sa mga taong nagtatampo. Yung mga taong nagtatampo, hindi naman sila sadyang masama ang ugali. Ang mga taong nagtatampo, sila po yung sadyang nasaktan ng kalooban na hindi kayang burahin ng magandang karanasan yung pangit na kanilang naranasan. Kaya ayun, mas pinili na lang magtampo. Mas pinili na lang tumalikod. Mas pinili na lang na umalis. Hindi ba't ganyan na nangyari kay Pedro? Parang nagtatampo.
Na parang sinabi niya, paano nangyari yon? Bumuhay nga kayo ng patay. Tapos ngayon, ikay pinahihirapan. Paano mangyayaring pahihirapan ka, gayong ikaw ang Mesiyas at makapangyarihan? Kaya yung pagtalikod ni Pedro, sa kabila ng kanyang nasaksihan sa pagbabagong anyo ni Jesus, ay bunga ng ano? Hindi lamang simpleng kawalan ng pananampalataya, kundi bunga ng isang pusong sugatan. Mga minamahal kang mga kapatid, ganito po yung nangyayari sa atin kapag tumatalikod tayo. Kapag tayo nagtatampo. Nagtampo dahil nasaktan. Nagtampo dahil kinalimutan. Nagtampo dahil hindi pinaboran. Pero, sa isang banda, binibigyan tayo ng memorya, meron tayong alaala, nang sa gayon, kapag dumating yung tampo, mas maalala, minahal din pala niya ako. Naging mabuti rin pala siya sa akin. Meron din siyang nagawang mabuti nung kami ay magkasama pa. Ang nangyayari kasi sa tampo, mas tinatandaan yung masakit. Ang nangyayari sa nagtatampo, mas pinanghahawakan yung mapait. Kaya't nakalimutan ang magandang nakita at naranasan nung sila'y magkasama at magkabati. Kahit naman po sa Diyos, nangyayari yung ating tampo. May mga Katoliko na may pananampalataya naman kay Jesus, nagsisimba, nagdadasal, nagsisikap maging mabuting Kristiyano, pero minsan lumapit sa Diyos, hindi napagbigyan, ayun, nagtampo. Ayun, hindi na nagsimba. Ayun, naging malamig na ang ugnayan. Kaya nga po, ang transfiguration ay para sa mga taong nagtatampo. Sapagkat ipinapakita ng transfiguration, there is more to this. There is more to your tampo. Na hindi sa lungkot dapat magtapos ang ating bawat kwento. Sapagkat sa pagpapakitang gilas ni Jesus nung siya'y magbagong anyo, parang sinasabi ni Jesus, mahihirapan ako, mapapako ako at mamamatay. Pero hindi dito magtatapos ang aking kwento. Kaya nga po, mga minamahal ko mga kapatid, ang transfiguration ay para sa ating lahat. Para sa ating lahat na nagtatampo, nagmamaktol, sumama ang loob dahil hindi napagbigyan. Ang ginagawa ng ating alaala, huwag natin makalimutan, may mabuti pa ring naranasan sa kabila ng tampo na pinagdaanan. Kung tutuusin, hindi natin kinakailangan magtungo ng bundok upang muling masaksihan ang pagbabagong anyo ni Jesus. Sa pagdiriwang ng misa, linggo-linggo, nagbabagong anyo ang Panginoon. Mula sa Diyos na ating nakikita, na pinagdarasalan sa Kanyang krusipiho, nagiging tinapay at alak na siyang pagkain pagsasaluhan ng lahat. Nawa sa bawat pagbabagong anyo ni Jesus sa Eucharistia, huwag natin makalimutan, ito ang Kanyang alaala. Ito ang Kanyang regalo upang ating panghawakan na hindi magtatapos sa lungkot ang bawat kwento ng ating buhay. Kaya nga hindi ba, pansinin ninyo, bago tayo magkomunyon, sinasabi natin, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ngayong tayo may mga pinagdaraanan, ngayong tayo may mga krus na pasan-pasan, ngayong tayong merong masakit na pinagdaan at karanasan, pwede nating hiramin kay Jesus ang mga salitang ito. Ako'y nahirapan, ako'y namatay, kagaya ni Jesus, muli akong mabubuhay. Kaya kapatid, anumang mabigat na yung pinagdaraanan, daanan mo lang, sapagkat hindi sa lungkot magtatapos ang kwento ng iyong karanasan. Kagaya ni Jesus,
magbabagong anyo rin tayo. Magiging kamukha ng Diyos. At sa tulong ng kanyang biyaya at pagpapala, pwede rin nating sabihin, sa dulo ng lahat ng ito, magtatagumpay ako. Kaya sa patuloy nating paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma, kapatid, kapit lang, anumang lungkot na ating pinagdaraanan, anumang bigat ng krus na ating pasan-pasan, we're all children of happy endings. If your story right now is not yet happy, therefore, it is not yet the end. Our story must end in happy endings. Nawa lagi natin maalala at huwag kakalimutan, mabuti ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Amen.